Masayang araw, mga ka-PL! Sang-ayon ba kayo sa sinabi ng ating mga kababayan na di umano itong administrasyong Marcos, mga kababayan, ay ang pinaka-kurap na administrasyon sa pamumuno? Siyempre, walang iba kundi si Dayunyor, mga kababayan. Pag-comment kung sang-ayon man kayo o hindi, nang malaman natin kung gaano karami ang sumasang-ayon at hindi. Okay, katulad na lamang po nitong video panunuorin natin, sinabi mismo ni Mayor Magalong na pinakamatinding korupsyon ang nangyayari ngayon sa administrasyong Marcos. At katulad na lang din po nitong babasahin ko, mga kababayan, na nagkaroon pala ng pagtaas ng pondo sa Office of the President, sa Senado, hanggang sa Kongreso, mga kababayan, nang hindi ho natin nalalaman. Walang transparency. Ginagago ho nila ang taong bayan. Bago ko po simulang basahin ito, mga kababayan, lilinawin ko lang. Hindi po lahat ng nasa Kongreso, hindi po lahat ng nasa Senado mga buaya. Meron pong mangilan-ngilan dyan, mga kababayan, matitino pa po. Okay, marami yan. Kilala natin yung mga matitino dyan. At syempre, kilala din natin itong mga buaya, mga kababayan. Siya nga pala, bago ko po ipagpatuloy ang pagbasa, mga kababayan, ipapaalala ko lang, nagbago po ang numero ni Pastor Apollo Kibuloy. Dati 52 ho yun. Ngayon 53 na po ang kanyang numero sa balota. Huwag po ninyong kakalimutan, mga kababayan, Pastor Apollo si Kibuloy, number 53 na po sa balota. Binago dahil nga nagkaroon po ng, alam nyo yung, di ba, nag-reprint ulit sila ng mga balota dahil may mga nabago sa database. Huwag po ninyong kakalimutan, number 53 sa balota, Pastor Apollo C. Kibuloy. Maraming salamat po. Makikisuyo lang. Okay, eto na, basahin ko na ho, mga kababayan. Palihim na pagtaas ng budget ng Pangulo, Senado at Kongreso sa BICAM, may question mark naman, mga kababayan. Siyempre, naninigurado lang po itong gumawa nitong article na ito, mga kababayan, para nga naman hindi sila mabalingan. Bakit lumusot ito? Bakit nasabi nila ito na nagkaroon ng palihim na pagtaas ng budget mula sa Pangulo, sa Senado hanggang sa Kongreso? Samantalang ang BP, ang Office of the Vice President, ay nanatiling 733 million lamang ang pondo. Gayong napakaraming ginagawa. Di ba? Ito, tuloy ko yung basa. Isang kontrobersyal na post ang viral ngayon sa social media tungkol sa umanong dokumento mula sa BICAM Conference Committee report. Tahimik daw na inaprubahan, mga kababayan. Kita nyo na, tahimik. Tahimik daw na inaprubahan ang 5.4 bilyong dagdag na budget para sa Office of the President. Habang 1.1 billion sa Senado at 17.3 billion sa Kongreso, mga kababayan. Ripaso tayo. Gaano kalaki ang idinagdag sa Office of the President? 5.4 billion, mga kababayan. 1.4 billion naman sa Senado at 17.3 billion naman sa Kongreso. Kalalaking halaga niya, mga kababayan. Ito pa, sa harap ng mga tumitinding batikos tungkol sa paggastos ng administrasyon, kapansin-pansin ang kawalan ng transparency, di ba? Sa desisyong ito, lalo na halos walang paliwanag na inilabas sa publiko hinggil sa mga pagtaas
ng alokasyon, mga kababayan. Walang transparency na ho. Ganyan na po nila tayo ginagago, mga kababayan. Wala na ho silang pakialam sa atin. Na para bagang sariling pera ho nila itong mga ipinangdadagdag nilang pondo sa kanilang tanggapan. Pera ho namin yan, ang kapal naman ng mukha ninyo. O ito pa, ayon sa di umanong final budget na inaprubahan ng BICAM, umabot sa 15.85 billion ang kabuang pondo ng Office of the President mula sa original na 10.44 billion. Napakalaki po na naidagdag, mga kababayan. 5 billion mahigit po ang nadagdag sa tanggapan ni Dayunyo. Samantala, ang Senado ay mayroong 13.93 billion at ang House of Representatives ay pumalo sa 33.67 billion matapos madagdagan ng halos 17.32 billion, mga kababayan. Napakalalaking halaga ho ng mga idinagdag nila. Pero hindi ho natin alam kung meron ba talagang nagagawang mabuti mga proyekto ito, mga taong ito. Samantalang ang OBP, mga kababayan, napakaraming ginagawa. Pero nananatili lamang sa 733 million. Tapos inuusig pa nila, pinaparatangan pa nila, mga kababayan, na itong ating pangalawang Pangulo di umano ang siyang korap, magnanakaw. Mga kababayan, kayo na lang po ang humusga kung sino po ang totoong magnanakaw. Ang mga numerong ito ay lalo pang nag-aalab, kita nyo na, sa diskusyon sa social media kung saan kinuwestiyon ng publiko kung saan mapupunta ang napakalalaking pondo, lihim na pag-aaproba ba ito ng pondo para sa mga proyektong hindi malinaw kung saan, kung paano makikinabang ang taong bayan. Tanong ng isang netizen yun, mga kababayan. Ito pa, sa kabilang banda, hindi na katakatakang walang dagdag na pondo ang Office of the Vice President o OVP na nananatili sa 733.2 million lamang, mga kababayan. Kawawa naman po yung ating VP Sara. Tapos siya pa itong pinaparatangan na kawatan, waldas sa kabanang bayan. Bakit hindi nila masilip yung iba? Bakit puro Office of the Vice President lang? Di ba? Sila-sila ho kasi nagkakampihan. Ang ating pangalawang Pangulo, wala hong kakampi ngayon. Kung meron man kakampihan, hindi rin makaimik masyado. Kasi nga, lalo rin gigipitin. O baka maubos na po yung mga puting ahas natin dyan. Wala na po makapagbibigay ng mga impormasyon sa atin nang maisiwalat natin. Di ho ba? Ang di umanong secret na pag-aproba ng mga pagtaas ng budget ay nagaganap habang patuloy na dumadaing ang sambayan ng Pilipino sa iba't ibang krisis tulad ng mataas na presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho, habang nagpapakasasa ang liderato sa pondo ng taong bayan. Nagpapakasasa ang liderato sa pondo. Ang taong bayan ang lugi. Ayan, pasensya na, nagkamali lang. Anang isang kritiko. Dagdag pa rito, ilang eksperto ang nagsasabing ang ganitong uri ng pagpapatibay ng budget ay maaaring lumabag sa prinsipyo at transparency at accountability na nakasaad sa saligang batas, mga kababayan. Lumabag na ho sila. Maliwanag po na meron na po sila nagawang violation. Bakit hindi ho sila inuusig?
Yun ang nakakapagtaka eh. Kung sino pa yung gumagawa na mabuti, yun pa ang iniipit nila ngayon. Natatakot po kasi sila, mga kababayan, na baka bumaliktad po sa kanila. Kaya itong taong maaring magpabagsak sa kanila, eh ibinabagsak na ho nila. Oh, eto ba? Sa kabila ng mga katanungang ito, nananatiling tahimik ang Malacanang, Senado at Kongreso ukol sa isyong ito. Abay, siyempre, mananahimik talaga sila mga kababayan kasi nga, busog na busog. Ano ho? Ngunit ang tanong ng taong bayan, hanggang kailan magtatago ang gobyerno sa likod ng lihim na pamamahala sa kaban ng bayan? Yun ang tanong mga kababayan. Hanggang kailan? Hanggat, sa akin lang itong sagot ko, hanggat hindi kumikilos yung ating mga kasundaluhan, mga kapulisan. Hanggat nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan sila, walang mangyayari sa atin. Kasi kung tayo lang, wala tayong magagawa, mga kababayan tayo, mayayari pa tayo, ipapakulong pa tayo. O, di ba? Kaya ako, bilang mamamayang Pilipino din, ako'y nagmamasid lang sa mga pangyayari. Maaaring kaparehas niyo po ako. Meron man tayong mga hinanaing pero wala tayong magawa kundi sa mga pagpuna lang sa kanila. Kasi wala naman tayong kapangyarihan. Di ba, mga kababayan? O pasensya na po at napahaba. Ito na po ang video ni Mayor Magalong. Panoorin na po natin. Payag din po si Baguio City Representative Mark Go na pinupolitika nyo raw itong aid distribution po matapos po ninyong ibulgar itong 7-7 scheme at itong panibago na naman na 30-30-30 na scheme po. Kayo po daw ang namumulitika dito sa programa ng gobyerno. Ulitin ko, Admar, may nagsisinungaling dito. Totally nagsisinungaling dito. Pero sigurado akong hindi ako. Kasi isa rin sa naging vocal din dito na isinapubliko rin nung naitanong ko si itong Duterte Youth Party List, no? At kinumpirma nga niya na minsan na rin siyang inoferan nitong nabanggit po ninyo na 777. Isa lang siya sa vocal at nabanggit nyo nga po may mga kongresista din na lumapit sa inyo pero hindi lang talaga naglakas loob na banggitin na ito kasi alam nyo na sa panahon ngayon merong mga nagigipit. Sa tingin nyo po, ano po ang dapat tandaan dito ng publiko po, Mayor, dito sa Garapalan na parang sa kanila yung pera at nabanggit mo nga yata sa isang panayam, pag naubos na yung kanilang budget sa mga nabanggit na ayuda, pwede pa silang mag-reload. Parang bala lang, mag-reload ulit para magkaroon ulit sila ng bigayan po ng ayuda, Mayor. Well, alam mo, hindi na natin mapigilan yan. Hindi na natin mapigilan. Magbibigay, tinatatagal magbibigay na ayuda. Ang taong bayan siguro, wag na lang magpasalamat. Ang taong bayan na lang magpasalamat, pera naman namin yan Palalabasin nyo may utang na loob kami sa inyo. Hindi. Karapatan nyo yan, trabaho nyo yan na siguraduhin na maging maayos yung aming buhay. Ganun dapat ang pag-iisip ng taong bayan. Huwag tayong tumanaw ng utang loob dahil niluluto lang tayo sa sarili ng nating mantika. Pangalawa, alam mo, Jay, Edmar, yung ipinapamigay pa nilang pera sa atin. Hindi pa yan yung mga ninakaw nila sa porsyento. Hindi pa yan yung mga ninakaw nila being the contractor at supplier. Iba pa yun. Intact pa yung pera na yun. Buong-buo pa yun, pera nila na ninakaw. Hindi katulad noon, na kung ano ninakaw nila, pagdating na eleksyon, gagastusin nila. Ito, ngayon, hindi, intact yan. Ang binapamigay nila sa atin ngayon, ito yung mga ayuda pa lang. Na nakuha pa lang nila. Natanggap pa lang nila galing sa Office of the Speaker. Yan pa lang yun. So, kita mo, matindi na talaga yung corruption na nangyayari. Matindi na. Ganyan na yung level, extent, and depth ng corruption. So, tatahimik na ba tayo? Pasalamat pa rin tayo sa kanila. Ang inanakaw nila sa atin, 1 milyon, pataas bibigyan tayo ng 2 piso. Tapos magpapasalamat tayo sa kanila, magmamano tayo sa kanila. Well, in fact, yung pera na yan, pera ng taong bayan yan. Maliwanag, mga kababayan, matindi na po talaga ang korupsyon. Kaya tuloy napatanong si Mayor Magalong na tatahimik lang ba tayo? Wala ba tayong gagawin?
Kilos-kilos naman po kayong mga kakampi ng taong bayan. Kayong mga inaasahan ng taong bayan sinasandalan na isa sa mga makapagpatigil ng matinding korupsyon sa ating bansa bago pa tayo lumubog ng lumubog. Sana matawagan kayo ng pansin. Ang panawagan kasi ng taong bayan ngayon, tulungan nyo kami. Huwag ho kayong tutulog-tulog, huwag ho kayong magbulag-bulagan, magbingi-bingihan. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.